Mga kababayan, hugas kamay ngayon at todo paliwanag sa Senado itong mag-amo na si Boying Rimulya at Bucor Chief General Katapang Jr. Ito ay kaugnay sa lumalalang problema sa Bucor sa ilalim ng kanilang panunungkulan. Ang nakakagulat at ikinagagalit ng ating mga kababayan ay nang umamin itong si Rimulya na hindi nila kayang kontrolin ang mga gang sa buong compound ng Bilibid dahil ayon kay Rimulya, mga leader mismo ng gang ang nagkokontrol sa loob kaya nahihirapan sila. Yung prison guards nga hindi natin makontrol din eh. Ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makokontrol. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagkocontrol na show. Pag kasi ngayon everything relies, the gangs are the ones who dictate a lot of the pace. Dahil dito supalpal at hindi nakaporma itong si Rimulya sa pahayag ni Senator Bato. Sabi ng senador kay Boying, hindi pwedeng yung mga gwardya at mga preso ang mag-control sa Bilibid, kundi mismong liderato ni Katapang ang dapat masunod dito bilang Bucor Chief. Never itong mga gangs na ito magkocontrol sa upper sa loob. It should be the corrections officer mag-control. Sabi ko nga sa kanila kung siga kayo dito ngayon, kami ang siga, hindi kayo pwede maging siga. Twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, ewan ko kayo kung iniikutan pa yan ng gwardya. Morning and afternoon ko yan iniikot. Talaga to situate na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control yung ating mga correction officer. Talagang liable sila kapag nagkalat yung mga tao na doon sa loob. Kung matatandaan sa pamumuno ni General Bantag, wala tayong narinig na reklamo dahil kamay na bakal ang ginamit ni Bantag kaya naging malinis at maayos ang New Bilibid prisons maging ang kalakaran ng illegal na droga. Ano ang masasabi mo dito mga kababayan? Isa ka rin ba sa nananawagan na dapat ng palitan itong si Katapang at Boying Rimulya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Po, may nawawalang tao sa kulungan. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nahahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito. Ay nangyayari po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagkocontrol na show. Nako. Ito coming from the video clips from Usapang Batas Attorney Claire. It's very alarming sa totoo lang mga kababayan. Kasi nanggagaling mismo sa bibig ng isang secretary ng Department of Justice. Sabi niya, kailangan talaga tayong humingi ng tulong mula dito sa mga preso. At ang pinakamasaklap niyang sinabi dito na very alarming, yung sila daw yung nagkokontrol. Ang preso ang nagkokontrol ng Bilibid. Wow. Grabe ano? Di ba dapat pag ganito, kinakasuhan na ito eh. May kaso na ito sa publiko eh. Grave misconduct. Okay? Pabaya. Pabaya ito sa institution kung saan mga PDLs, mga, alam mo yun, ikaw yung leader dyan. Pero ganito yung naririnig mo. Pakinggan natin uli. Minsan, kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong sa mga prisoners. Kung tayo po maghahanap, hindi tayo magpapatulong. Trabaho po ninyo yan eh. Milyon-milyon ang pera ng taong bayan para pasahod kayo ng taong bayan. Magtrabaho kayo. Bakit ninyo iaasa doon sa prisoners? What if yung prisoners na yan, syempre,
Kumbaga, sila din yung nagtago. Tapos parang niraransom na kayo na ilalabas namin pero merong kondisyon o kaya ganito ganyan. Magkakaroon ka na ng utang na loob dyan sa mga preso na yan. Dahil kuno sila ang nakahanap, hindi kayo na public servant. 2 araw, 3 araw na, hindi pa natin nakahanap yung tao na kailangan natin. Yun po yung coping mechanism natin dito ay nangyayari Coping mechanism, po, yung gangs, yung organization doon, sila po talaga nagko-control na show. Wow. Gangs. You could imagine ang nagko-control ay yung mga gangs, yung mga organization doon. Ibig sabihin, mga takot kayo. Maalala ko noon noong panahon ni Bantag, di ba, nagprotesta yung mga gangs laban sa kanya. Bakit? Kasi nagwawala na sila. Hindi nila magawa yung mga gusto nila. Unlike before, nagagawa nila at ngayon nagagawa nila. Malamang sa malamang, kasi si Bantag hindi siya takot sa mga yan. Kaya nga sinugod siya sa opisina niya Nahawak-hawak yung granada. Buti na agapan kasi gusto nilang itumba si Bantag kasi nga hindi nila nagagawa yung mga kalakaran nila. Kaya anong ginawa nila? Nagwala, nag-amok, nag-riot dahil gusto nilang ipatumba si Bantag. So ibig sabihin ngayon bumabalik itong mga kalakaran nila, walang nagwawala, masayang-masaya sila kasi kayo mismo na inilagay dyan na mamuno, kayo ang parang takot sa kanila. Baka magwala sila, di ba? Kaya kailangan po mas maliit po yung prison, mas kaunti ang tao para mas maganda yung ratio ng bantay sa nakakulong po. Kaya Anong klaseng solusyon yan? Anong klaseng solusyon yan? Ibig mong sabihin, magko-construct na lang tayo uli ng mga ibang mga preso na mga maliliit. Ang pinag-uusapan natin dito, agarang solusyon. Ganun po yung pinag-uusapan, 30,000 people. Ang laki po ng problema natin kasi hindi natin talaga makokontrol unless we build smaller jails like regional prisons para we can be in control of the people. Ayan na, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Kasi nga, I think around 6,000 ang maximum or 7,000 maximum dyan sa New Bilibid Prison. Ngayon nasa 29,000-30,000 na sila. So, bakit nyo kasi pinaglalagay lahat dyan? Nangyayari kasi ngayon, sa laki po ng Muntinlupa, sa dami po ng tao, yung prison guards nga, hindi natin makontrol din Yung dami ng prison guards, mga 5,000 ba yan dapat, Director DG? Mga 5,000 guards yan, di ba? At any one time. Yes. Hindi ho natin nakikita yung 5,000 guards na yan. We don't see all of them. And sometimes we suspect that only half of them go to work. Or only 2,000 of them go to work out of the 5,000. Isa pa yan. Di ba? Anong sinabi ni Katapang nung siya ay nag-take over? Sabi niya, yung mga tauhan daw ni Bantag, ang daming mga kabalbalan. Pinagtatanggal niya, pinalitan niya ng mga bagong personnel niya. 5,000 ang personnel. Ang pumapasok 2,000 something. So, anong solusyon? Ibig sabihin, inutil yung leadership, inutil din yung mga ipinalit na mga personnel dyan. So, anong gawin? Di palitan. So, anong solusyon dyan? Palitan si Katapang. Yan lang ang solusyon dyan, palitan si Katapang. Kasi wala, inutil Biruin mo, sinasahuran ng taong bayan? Kasi nga, sobrang laki ng facility Kaya we really have Hindi rason yung sobrang laki ng facilities. Okay, naiintindihan natin yun. Pero kung yung 5,000 yan, lahat yan nagtatrabaho, kayang-kaya din yan. Hindi naman yung 100% pero at least nakakatulong. Parang sa isang teller, di ba? Kung may 10 booth dyan, tapos 5 lang naman yung nasa counter, ay talagang hahaba yung pila. Pero kung open lahat yung booth na 10 booth dyan, o di at least nalilesen yung pila. So, same thing. Same principle that applies to this kung talaga kayo. Huwag niyong irarason yan. to put them in controlled facilities where head count is always possible every 2 to 3 hours na hindi po kinakailangan magre-rely sa gang.
Pag kasi ngayon everything relies, the gangs are the ones who dictate a lot of the pace of. Nako, very alarming yan na marinig. Yung gang pa lang nagdi-dictate ng pace dyan. So, ibig sabihin, ganito lang yan eh. Yung mga gangs, ang bahala sa headcount, silang bahala sa mga trabaho ng mga personnel dapat, mga prison guards. Binibigay ng mga prison, ni Katapang, yung trabaho ng prison guards doon sa mga gangs. And at the same time, dahil yung mga gangs ang nagbabantay, yung mga leader ng gangs ang nagbabantay dyan sa penitentiary na yan, syempre, kung meron silang mga illegal na kalakaran, nakakapasok kasi sila din naman yung guard eh. Sila yung gumagawa ng trabaho ng mga prison guards. Kaya may mga nakakapasok dyan. May nakaka-cellphone dyan. May mga bayarang nangyayari dyan. Kasi nga, sila din naman palang in charge. Ganon kasimple yan eh. Yes, sir, pero alam mo, during my Ngayon mo lang sinasabi na may problemang ganyan? 1 taon na yung nakalilipas? time, when I was there, I Kinain nyo lang yung budget? really saw to it na never itong mga gangs na ito magkocontrol sa upper sa loob. It should be the corrections officer magkontrol. Sabi ko nga sa kanila kung siga kayo dito ngayon, kami ang siga, hindi kayo pwede maging siga. Alam mo yung kwan, sir, yung Panahon ni Bato, panahon ni Bantag, yung mindset na bakit yung mga gangs ang magkocontrol? Kaya ka nga inilagay dyan. Kaya ka nga sinasahuran ng taong bayan. Pasahod ka ng taong bayan para gawin mo yung trabaho mo. Tapos, ibibigay yung trabaho sa mga gangs. twice a day ko yan iniikot. Yung catwalk sa loob ng maximum. Iniikot, ewan ko kayo kung iniikutan pa yan ng gwardiya. Morning and afternoon ko yan iniikot. Talaga to situate na hindi makakontrol yung gang dyan sa loob. Dapat tayo may control yung ating mga corrections Tama. officer. Talagang liable sila kapag nagkalat yung mga tao na doon sa loob. Tutukan natin ito. Dapat i-recommend din nyo na palitan na si Katapang kasi napaka inutil.